Santissima Trinidad, Sakramento, Mahal na Birhen, Debosyon, Langit. Nais po ba ninyong higit na malaman ang ating pananampalataya? Ugaliing makinig sa Catechism of the Catholic Church. Ang ating palatuntunan ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9 ng umaga at muling maririnig sa ganap na alas 10 ng gabi at alas 2 ng madaling araw. Ang inyo pong mga katanungan, mga opinyon at mga mungkahi ay maaaring ipadala sa 0918-629-6310 o mag-email sa info.phi@radyomaria.org. Halinang makinig at makibahagi. Radio Maria brings you Catechism of the Catholic Church. Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkiling ng ating himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ito po si Father Raymond at kayo po ay patuloy pa rin na nakatutok sa atin pong programa ang Catechism of the Catholic Church. Sumasa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, and 102.1 FM sa Isabela. Ganyan naman sa buong mundo sa pamamagitan ng ating audio streaming sa ating website sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radyomaria.org. Napapakinggan din po tayo sa www.eradioportal.com sa pamamagitan ng Bitstep Network. Pwede na rin po nating i-download ang mobile application ng Radio Maria. Hanapin lamang po sa App Store, Google Play Store at Windows Store ang World Family of Radio Maria. Install and click and you'll be able to listen to our programs here on Radio Maria Philippines 24/7. At siyempre sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Tarlac, napapakinggan din po tayo sa Cable TV Channel 99 ng Comclar Technology and Affiliate Cable TV Networks. At Cable TV Channel 81 ng Concepcion Pay TV Network. Sa bayan naman po ito ng Concepcion at Kapas sa lalawigan ng Tarlac. Ang ating pong topic sa araw na ito ay intentional homicide and the beginning of our discussion on abortion. Bilang pagpapalawig pa rin ng ating pong pagkilala sa ika-5 utos ng ating pong Panginoon, ang huwag kang papatay. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan, Ikaw na siyang patuloy na nagkakaloob sa amin ng inyong pagkalinga. Turuan po ninyo kami na sana'y maging mga kamay mo kami sa mundo na magdudulot din ng pagkalinga sa aming kapwa-tao. Panginoon, kailangan ng mundo ang iyong pagkalinga. Nawa ay ipahintulot po ninyo na maramdaman ang pangangailangan na ito
sa pamamagitan ng lahat ng mga Kristiyano. Hipuin mo kami, O Diyos, at lusawin mo ang aming pagiging makasarili. Tulutan mo kami, Panginoon, ng pag-ibig sa aming mga puso, upang maging mapagkalinga kami sa aming kapwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan, ang mga nagdurusa, ang mga maralita, ang mga may sakit, ang mga nag-iisa, nalulungkot, nalulumbay. Sila na mga dumaranas ng mga mabibigat na pagsubok sa kanilang mga buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling at idinadalangin sa pangalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo bilang iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maria, Ina ng mapagkalingang si Jesus, ipanalangin mo kami. Welcome po sa unang bahagi ng atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond at kayo pa rin ay nakatutok sa atin pong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. At ngayon ang atin pong uunahin na tatalakayin ay ang intentional homicide. Unang bagay na dapat po nating linawin, ano po ba ang pagkakaiba ng homicide at murder? Alam po ninyo, ang homicide at murder ay kung minsan nakapagdudulot ng kalituhan sa marami po sa atin kung ano ito. Okay? At ang iba pa nga ay naniniwala na interchangeable ang dalawa. Kanya nga lang, meron pong mga legal differences between the two concepts, ang homicide at ang murder. Upang sa gayon ay hindi po tayo malito, tingnan po natin ano po ba ang pag-iintindi po natin sa legal means kung ano ang murder and homicide. Ito pong atin pong source ay ang differencebetween.com. Okay? Unahin po natin ang murder. Ang sabi po dito, murder is not just an illegal act. It is considered a heinous crime because it is a pre-planned killing of a human being by another human being. Murder is a crime that is premeditated, knowing full well what one is going to do. This means that when a criminal has been charged with murder, he is not only convicted with the charge of a simple homicide, but also the intent of killing an individual. It is this intent to kill that makes murder such a heinous crime. There is classification in murders also, with there being first degree, second degree, and finally third degree murder. This classification system takes into account the intent of the criminal as well as the circumstances and the gravity of the crime. When there is an intent and cruelty both involved in a murder, it is called a first-degree murder. No premeditation but cruelty involved leads to second-degree murder. The criminal act where a human being gets killed because someone harms another human being is treated as third-degree murder or manslaughter. Now, for homicide, the simple act of killing of a human being gets classified as homicide. It does not require the intent of the criminal to be taken into account, and the fact that a man has died because of the fault of another person is enough to refer the act as homicide. This means that
Homicide is a broad, generic concept that could mean the difference between a lifer and an acquittal without a sentence. An act of harming an individual in defense of oneself or a family member leading to his death classifies as homicide and not murder. When a person gets killed in line of duty of a law enforcement officer, he is not charged with murder, but homicide. There are 3 different types of homicides called justifiable, excusable, and criminal. Among these 3, it is the criminal homicide that carries most severe punishment as the act is unjustifiable. Justifiable homicides are acts where a human being gets killed in self-defense or when one is trying to defend another person. So, sa pamamagitan po ng atin pong binasa mula sa differencebetween.com ay nililinaw po sa atin ano po ba ang homicide at murder. Pag homicide, there was no intention. Okay? It is in the realm of self-defense. While murder, there is that intention of killing the person. Now, with this clarification, na atin pong ipinagkaloob, at least kaya na natin na linawin kung ano yung nasa isip natin, ang kalituhan between murder and homicide. Ang atin nga pong topic ngayon ay intentional homicide. Ano po ba itong intentional homicide na ito? Basahin po natin sa paragraph 2268 ng atin pong catechism. The 5th commandment forbids direct and intentional killing as gravely sinful. The murderer and those who cooperate voluntarily in murder commit a sin that cries out to heaven for vengeance. Infanticide, fratricide, parricide, and the murder of a spouse are especially grave crimes by reason of the natural bonds which they break. Concern for eugenics or public health cannot justify any murder even if commanded by public authority. Nako, ito po ang sinasabi ng atin pong katekismo. Intentional homicide is killing the person, taking the life of another person with direct intention. Now, ang ganito pong pagpatay ay gravely sinful. Mabigat na mabigat na mabigat na kasalanan. Tatandaan po natin na ang atin pong Panginoon ipinagkaloob ang buhay na ito upang pangalagaan natin. Huwag po natin itong sasayangin. Gayon din naman, dahil sa katotohanan na ang ating sariling buhay ay ipinag-aanyaya ng Panginoon ng pangangalaga at paglago, ibigay din natin ang nararapat na respeto at paggalang sa ating kapwa-tao, kung saan ay hindi din natin ninanais ang directly na intention na sila ay patayin. Never ever commit intentional homicide or whatever form of
killing the life of another person. It is gravely sinful. Mabigat na mabigat na mabigat na kasalanan. Mga ginigiliw na mga kapatid, napakarami na po ng mga nababalitaan po natin na pagpatay at pagkitil sa buhay ng ating kapwa-tao. Papasok na naman ang eleksyon at atin na namang inaasahan, may mga pagdanak na naman ng dugo. May mga buhay na naman na may ibubuwis. Mga ginigiliw na mga kapatid, tigilan na po natin ang pag-aaksaya ng buhay. Tigilan na po natin ang pagtatrato sa buhay na animoy isang buhay lamang ng isang ordinaryong hayop na kinakatay. Tigilan na po natin, sapagkat ang nasasaktan dito ay ang ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng napakabigat na kasalanan ng direkta at intensyonal na pagpatay sa ating kapwa, tayo po ay nahuhulog sa isang napakalaking butas na madilim kung saan doon ay ikukulong natin ang ating mga sarili. Dahil ang dugo ng ating kapatid ay sisigaw, maghuhumiyaw at hihingi ng katarungan. Sino-sino ang mga involved? Sino-sino ang mga may dahilan sa pagpatay? Tandaan po ninyo, hindi lamang ang gumawa ang magiging may kasalanan sa pagpatay at pagkitil sa buhay ng isang tao. Kahit na ang kanyang mga naging mga kasamahan, silang naging mga accessory to the crime, sila na mga nakibahagi sa pagplaplano man o sa pagbabantay lang, sila na mga nag-utos o kaya naman kahit sila na ayaw magsalita at alam naman nila na may plano na ang isang tao'y kitilan ng buhay, sila ay nagiging mga may kasalanan ng pagpatay. Mga ginigiliw, walang dugo na idinadanak sa lupa sa pamamagitan ng pagpatay ang hindi sisigaw sa langit at hihingi ng katarungan. At ang Diyos na nakakapakinig sa panalangin ng mga naaagrabyado, ng mga natatapakan, ng mga hindi nakatatanggap ng paggalang sa kanilang karapatan at buhay, pakikinggan ng Panginoon, pakikinggan ng Diyos, at sa kanyang pakikinig ay ibibigay niya ang kasagutan sa kahilingang humihiyaw para sa katarungan. Kapag pinag-usapan po natin ang intentional homicide, ay meron pong 4 na mga examples na iba't ibang uri ng homicide na itinuturo't ipinapaalala po sa atin ng atin pong katekismo. Ano po iyon? Una, infanticide. Ang infanticide po ay ang pagkitil sa buhay ng sariling anak. Abortion is a form of infanticide. Intentionally, nilalason mo ang mga anak mo para nang sa gayon ay hindi na kayo maghirap daw sa mundong ito. At
unti-unti pinapatay mo na rin sila, katulad ng unti-unti mo na rin pagpatay sa iyong sarili. Ilang mga ama at ina ang nabalitaan na po natin na isinama nila ang kanilang mga anak sa kanilang mga pagpapatiwakal dahil hindi na nila makayanan ang mga problema sa mundong ito. May mga ina na inihulog niya ang kanyang mga anak kasama ng kanyang sarili sa isang ilog. May mga ina na at ama na kanyang unti-unting nilalason ang kanyang pamilya. Ibinitay ang mga anak pagkatapos sa sarili nagbigti. At ganyan din naman ay may mga nagpainom ng kung ano-ano na kikitil sa buhay ng kanilang mga supling bago nila ito gawin sa kanilang mga sarili. And what is worse ay directly may mga magulang na talagang ginilitan ang kanilang mga sariling mga anak para matapos ng mga buhay ng mga ito at isinusunod ang sarili nang natapos na nga ang mga problema na kanilang dinadaanan. And much, much worse ay yung mga ina na ang kanilang mga anak ay pinadudurog sa pamamagitan ng abortion. Wow. Yung papasok yung mga forceps na yan. Sorry kung nagiging graphic yung aking mga pananalita. Pero kailangan para masuklam tayo. Kasi sometimes itong mga salita ng abortion at pagpatay ay masyadong ordinaryo na lang na hindi na natin nai-imagine kung ano yung pinagdadaanan na hirap at sakit ng mga nakararanas at dumadaan dito. Katulad na lamang dyan sa abortion na yan. Merong mga pinapadurog sa forceps. Merong mga pinapa-vacuum. And may mga pinapa-inom ng mga pampalusaw at bigla na lamang ay nagdi-disintegrate ang katawan ng mga bata. Wow! Ang mga ito po ay nakakasuklam. At ang mga ito ay nakakapanindig ng balahibo. At ang mga ito ay talaga naman na nakakatakot. Bakit may mga magulang na gumagawa ng infanticide? Remember, mga ginigiliw ng mga tagapakinig at tagapagtangkilik, hindi lang yung gumawa at hindi lang yung nagpapagawa ang may kasalanan. Kahit na sila rin ng mga mayroong consent para ito ay magawa at mangyari. Sila rin na may pakikibahagi sa pamamagitan ng pagplano man o pagdadala. At alam natin na ito'y masama. Ay meron din pong mabigat na kasalanan laban sa Diyos at sa kapwa-tao. Ganyan din naman yung fratricide. Ano po yung fratricide? From the Latin word frater, brother. Ang pagpatay sa sariling kapatid. Ang pinakauna na naitalang homicide, or even it is an act of murder because it was very intentional, ay sa magkapatid. Sila Cain at Abel. Sa magkapatid unang nagawa ang pinakaunang naitalang murder. Kaya ito'y napakalaking kasalanan sa Diyos at sa kapwa-tao. Okay? Ang kitilin ang buhay ng sarili mong kapatid. Meron din yan, gravely, napakabigat. Parricide. Ano po yung parricide? Ang pagkitil sa buhay ng sarili mong kadugo. Yung mga kadugo mo, ikaw mismo ang nagbibigay sa kanila ng kawalan ng pag-asa para mabuhay. Bakit pinuputol mo na yung pag-asa nila sa pamamagitan ng pagkitil sa kanilang sariling buhay? Okay? You kill, parricide, a close relative. Okay? A close person of your own kin, of your own blood. This is gravely sinful. Papatayin mo ang sarili mong ama, papatayin mo ang sarili mong ina, papatayin mo ang sarili mong pinsan, tito, tita, lolo, lola. Wow. This is so painful to bear. You can never imagine that a person can do that. Nakakapanlumo at nakakalungkot. Na kung minsan may mga tao talaga na
kaya nila, naaatim nila, nakitilin ang buhay ng sarili nilang katugo. And it is just so hard to believe that there is such a person. And yet, there is really persons like that. Alam naman natin, hindi rin naman din siguro nila ginusto. May mga sirkumstansya, pagkakataon na umaapekto siguro sa kanilang naging decision at action. And so there is a need really for us, for every one of us, to continuously remind ourselves of that love for other people, to continuously remind ourselves of that right of other people, that we need to respect, that we need to promote, that we need to make others also recognize. My dear brethren in the Lord, one more thing which our catechism is telling us as a gravely sinful crime is the murder of a spouse, ang pagpatay sa sariling asawa. Merong relasyon na sinisira. Merong ugnayan na binabasag kapag pinapatay mo ang sarili mong anak, ang sarili mong kapatid, ang sarili mong kadugo, ang sarili mong magulang, ang sarili mong asawa. Kaya nga gravely sinful, napakabigat na kasalanan na patayin mo ang sarili mong malapit na minamahal sa puso mo. By reason of that natural bond which is broken, the sin of intentional homicide is much, much more grave. Mas lalo't nagiging mabigat ang kasalanan na ito dahil sa pagsasawala o pagpapawalang bisa, pagpapawalang gana sa relasyon na umiiral sa inyo bilang mga magkakapamilya, magkakaibigan, magkakadugo, o magkakakilakilala. Ano man ang dahilan, eugenics for public health, command of public authority, request of whatever circumstance, nothing can justify the murder of a life of a person. We can never, ever justify anything when life is in the danger of being disrespected. There can be no justifiable reason to murder. It is a sin and will remain to be forbidden by the fifth commandment. Magbabalik po tayo dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church. My son, if you heed my words and value my commands, with your ear attentive to wisdom and your heart obedient to understanding, if you call for perception and raise your voice for insight, if you seek it as silver and search for it more than any treasure, then you will understand the fear of Yahweh and you will find the knowledge of God. From Proverbs 2, verses 1 to 5. Like Radio Maria Philippines on Facebook. Radio Maria, bringing Christ into your home.